Tiyan naman oh. Nagsisigaw sa galit si Aldwin nung pabalik na sila sa kotse nila. Pare, relax lang. Saad ng kasamahan nito. Paano ako makaka-relax? Nasa kamay ko na ang dalawa. Nakatakas pa. Sagot naman ito sa kasamahan niya. Relax ka lang bata. Saad ni Diego sa kanya. Marami pang pagkakataon na makuha mo sila. Hindi ba may alas kang hawak laban sa kanya? Saad nito. Kaya naman napaisip si Aldwin at napangiti ito. Oo nga pala, nakalimutan ko. Pasensya na sa inyo. At biglang tumunog yung phone ni Diego. Si boss. Saad nito. Yes, boss? Opo. Palpak po ang plano. 2 ang nasugatan sa amin. 3 ang patay. Nahulog ho sa building nung sinundan nila si Ken. Opo. Pabalik na kami sa mansyon. Sige, boss. Salamat po. At binaba na nito ang phone. Aldwin, asikasuhin mo na daw yung babae. Saad nito kay Aldwin. Makakaasa ka, boss. Saad ni Aldwin sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak. Kundi, lumingon siya kay Aldwin. Ako na ang liligpit sa'yo. Banta nito. Hindi po, boss. Bumaba na sila at nakita nilang nakatayo sa taas ng balkonahe ang boss nila. Boss, tawag ni Diego. I-dispatcha ang mga kotse at yung mga sugatan ipasok na sa loob. Utos ng boss nito. Opo, boss. Boy, Lando, kayo na ang bahala sa mga kotse. Aldwin, gawin mo na yung inuutos ko sa'yo. Utos ni Diego sa kanila. Agad naman silang kumilos. At si Aldwin naman, tumingin muna sa itaas. At nakita niya na wala na sa balkonahe ang amo nila. Sumakay na ng kotse si Aldwin at umalis na papunta sa bahay kung saan niya itinago si Diana. Punyetang Ken na yun? Hindi makakaligtas sa akin ng taong yun kung mahawakan ko yun sa leeg. Pagmumura niya habang nagmamaneho ito. Pagdating niya sa harap ng gate, ay bumusina agad ito at bumukas naman ang gate. Ipinasok niya sa loob ang kotse, saka ito bumaba. Kamusta kayo rito? Okay lang kami. Kamusta ang lakad nyo? Tanong nung kasamahan nito. Palpak. Sagot nito at pumasok sa loob ng bahay. Kanina nagwawala yan, pero ngayon natahimik na. Napagod siguro. Saado nagbabantay sa labas ng kwarto. Sige, ako nang bahala rito. Saad naman ni Aldwin sa kanya. Ay, salamat. At makakapagyosi na rin sa labas. Saad nito saka umalis. Pumasok naman sa loob ng kwarto si Aldwin. At nakita niyang nakatali ang mga kamay at paa ni Diana. Nakabukaka ito at nakapang-ibaba lang. Kamusta ka na, Diana? Nagising naman si Diane sa tanong nito. Sino ka? Aldwin? Nauutal nitong tanong. Sino pa nga ba? Maawa ka sa akin. Pakawalan mo na ako. Nagsisimula na siyang umiyak. Hindi mo pa binibigay ang hinihingi ko. Sad nito kay Diane. At humiga siya sa tabi at tinignan ang hubog ng babae. Napakaganda mo pa rin, Diane. Saad ni Aldwin sa kanya. At naglakbay ang kamay nito sa babae. Kaya nagpupumiglas naman ang huli para makawala sa tali niya. Huwag
Huwag, maawa ka. Saad ni Dayan sa kanya. Hindi naman kita sasaktan, Dayan. Sa katunayan nga, namiss kita eh. At sinunggaban niya ng hinaharap ng magandang dilag. Nagpupumiglas naman si Dayan. Nilagay ni Aldwin ang isang kamay sa dibdib nito. At para itulak ito pababa, kaya napatigil ang babae. At naiyak na lang ito. Miss na kita, Dayan. Bulong ni Aldwin, sabay sunggab. Huwag, please. Maawa ka. Huwag. Naiiyak at pagmamakaawa ni Dayan sa kanya. Pagbigyan mo na ako, Dayan. Pumalpak kami sa plano namin kanina. Saad nito sa kanya. Kahit sa'yo man lang ay magtagumpay ako. Please, tama na. Tama na. Pilit na pagmamakaawa pa rin ni Dayan. Alam kong gusto mo rin to eh. Saad nito nung pinasok niya na ang lagusan ni Dayan. Mabilis ang pag-ulos ni Aldwin nang bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto at napatigil yung kasamahan niya. Pucha naman, Aldwin. Bakit? Anong kailangan mo? Inis na tanong nito. Pinapapunta tayo sa bahay ni boss. Mauna na kayo, susunod na lang ako. At patuloy pa rin to sa pagpapaligaya kay Diana. Hindi mo kilala si boss. Pag gusto niyang pumunta tayo, lahat tayo kailangan nandun. Oo na, takte naman eh. Inis nitong Saad at tinigil niya na. Mauna na ako sa labas. Saad ng kasamahan nito at iniwan si Aldwin na nagbibihis. Diana, babalikan kita mamaya ha. Ituloy natin to mamaya. Saad niya kay Diana. Mamatay ka na sana. Sigaw ng dilag sa kanya. Pero tumawa lang si Aldwin at sinampal niya ito. Mamaya, itutuloy natin to. Natatawang Saad ni Aldwin at pinatay niya ng ilaw ng kwarto at lumabas na siya. Tara na! Iyaya niya sa kasamahan niya at sumakay na sila ng kotse at bumalik na sa bahay ng boss nila. Wala ka na bang ibang ginawa dun sa babae, Aldwin? Puro pagpapaligayan na lang? Tanong ng kasamahan nito. Ay ano ngayon? Sagot ni Aldwin. Hindi ba pumayag si boss sa plano mo? Wala ka pang resultang binibigay sa kanya. Huwag kang epal. Sagot niya pabalik. At natahimik na lang yung kasamahan nito. Dahil sa takot na baka suntukin siya ni Aldwin. Pagdating nila sa mansyon ay pinaakyat na sila sa second floor. Dito po, Saad ng kasambahay sa kanila. Sinundan nila ito papunta sa isang study room na madilim ang paligid. At ang dalawang upuan lang ang tinatamaan ng ilaw at pinaupo sila. Mickey, kamusta na ang shipment natin sa pier? Tanong nito sa kasamahan ni Aldwin. Nakahanda na po, boss. Hinihintay na lang bumiyahe ang barko bukas. Good. O sige, iwan mo na muna kami ni Aldwin. Saad ng boss nila at nagpaalam na si Mickey saka lumabas. Kamusta ka na, Aldwin? Okay lang po, boss. Kamusta na yung plano mo? Malapit ko na pong mapakanta yung babae. Ilang tulak na lang. Sasabihin niya na sa akin kung nasaan ang bata. Balita ko. Naglakad ito papunta sa bintana. Wala ka raw ibang ginawa kundi gamitin yung babae. Totoo ba to? Nagulat si Aldwin sa tanong ng boss niya.
Ano po, boss? Parte yun ng strategy ko po. Nauutal na rason ni Aldwin. Strategy ha? I hope hindi ako nag-aaksaya ng pera sa'yo, Aldwin. Saad nito at humarap kay Aldwin. Hindi niya makita ang mukha ng boss niya dahil nakatayo ito sa dilim. Hindi po, boss. Promise po. Sagot ni Aldwin sa kanya. At pilit niyang ibinubuka ang kanyang mga mata para mamukhaan man lang ang taong kausap niya sa dilim. Huwag ka na mag-aksaya pa ng lakas. Gamitin mo na lang yan sa sinasabi mong strategy. Saad ng kanyang boss. Napahiya si Aldwin dahil napansin pala siya nito. Sorry, boss. Wala na akong pakialam dun sa babae. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Ang importante, makuha mo ang impormasyon na hinihingi ko. Opo, boss. Sagot ni Aldwin sa kanya. Sige, umalis ka na. At tumayo na si Aldwin at naglakad na papunta sa pintuan. Aldwin, boss? Pag pumalpak ka ulit, si Diego na ang magliligpit sa'yo. Babala nito kay Aldwin, kaya napalunok siya ng laway. Opo, boss. Utal na sagot ni Aldwin at lumabas na siya ng kwarto. Sumakay na siya sa kotse kasama si Mickey. Takte! Napamura si Aldwin. Bakit? Tanong ni Mickey. Wala. Sagot naman ni Aldwin sa kanya. At nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang pabalik na sila kung nasaan si Diana. Dapat hindi na ako papalpak. Patay ka sa akin, Ken. Ikaw din, Chelo. Patay kayo sa akin. Saad nito sa kanyang sarili. Pumasok si Diego sa study room ng boss nila. Bantayan mo ng mabuti si Aldwin. Utos nito sa right hand niya. Opo, boss. Yung mag-asawa po. Napahanga ako sa kanila. Hindi ko alam na ganun pala sila kadeterminado. Saad ng boss nito. Lahat ng layout ng building, boss, alam nila. Mabilis silang nakagalaw at nakatakas. At parang pinaghahandaan nilang pagdating namin. Saad ni Diego. Nakuha niyo ba yung license plate ng kotseng dala nila? Hindi po, boss. Walang license plate yung kotse. At walang binanggit ang informant natin na nagmamanman sa kanila. Na may pang-5 kotse pala sila. Balita ni Diego sa kanya. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong mga tao. Saad nito. At naglakad ito palapit sa ilaw. At napangiti si Diego nang makita ang mukha niya. This is going to be interesting. Nakangiting saad nito kay Diego. Oo nga po, boss. Sagot naman ni Diego. Later on, umakyat ang boss nila papunta sa 3rd floor. At pumasok ito sa kwarto kung saan may babaeng tulala at nakatingin sa salamin. Nilapitan niya ito at hinawakan sa balikat na lumingon naman ito sa kanya. Uuwi na ba tayo? Tanong ng babae sa kanya. Kaya umupo siya sa tabi at nginitian niya ito at sinabing, malapit na. Malapit na tayong umuwi, Karen. Pagdating ni na Aldwin sa bahay, nagmamadali siyang lumabas ng sasakyan. Nagmamadali ang loko, oh. Natatawang saad ni Mickey
Binigyan naman siya ng dirty finger ni Aldwin. Saka to pumasok sa loob ng bahay. Aldwin, tawag ni Boy sa kanya. Bakit? Ano nang susunod nating gagawin? Hindi ko pa alam. Mag-iisip pa ako. Bakit? Sabihin mo na. Nagmamadaling saad ni Aldwin kay Boy. Pwede bang umalis muna ako? Wala naman tayong gagawin eh. 'Di ba? Dadalawin mo ba yung pamilya mo? Tanong ni Mickey sa kanya. Oo eh. Matagal-tagal ko na rin hindi nakikita ang asawa at anak ko. Hindi pwede. Alam mo namang mainit pa ang otoridad sa inyo. Paalala ni Mickey sa kanya. Importante lang kasi. Birthday ng anak ko bukas. Saad ni Boy sa kanila. Kung gusto mong umalis, bahala ka. Pero huwag ka nang bumalik rito. Saad ni Aldwin sa kanya. Bakit naman? Itutumba ka ni Diego pagbalik mo rito. Sagot naman ni Mickey sa kanya. 10 taon ako sa piitan, ni hindi man lang ako nadalaw ng pamilya ko. Kahit ilang sandali lang. Pagmamakaawa ni Boy sa kanila. Kung gusto mo, magpaalam ka kay Diego. Baka pumayag yun. Yun ay kung papayag siya. Sagot ni Mickey sa kanya. Malaking pera ang ginastos nila para makatakas tayo, Boy. Tandaan mo yan. Paalala ni Aldwin sa kanya. Hindi na lang nagsalita pa si Boy at dismayado itong naupo sa sofa. Tinignan naman siya ni Aldwin at nilapitan niya ito. Ito na lang, Kosa. Umpisa ni Aldwin sa kanya at tumingin sa kanya si Boy. Mag-enjoy na lang tayo. Paano? Hindi nga tayo pwedeng lumabas pag walang permiso, hindi ba? Tanong ni Boy sa kanya. Alam ko nang iniisip mo, Aldwin. Sabat ni Mickey sa kanila at lumakad ito papunta sa bar at kumuha ng bote ng alak. Ano, sama ka? Tanong ni Aldwin kay Boy. At nakita niya nang naglakad si Mickey papunta sa hagdanan. At nakuha na nito ang tinutukoy ng dalawa. Oo ba? Natutuwang sagot nito. Binuksan ni Aldwin ang ilaw at nakita nilang tatlong walang salpot na si Dayan at nakatihaya lang sa kama. Pusang gala. Napamura na lamang si Boy nang makita si Dayan. Gulat ka, no? Natatawang saad ni Mickey sa kanya. Ngiting aso naman si Boy. Sigurado ba kayo sa gagawin natin? Ibig kong sabihin, hindi ba magagalit si boss nito? Pag-aalinlangan niya. Ang sabi sa akin ni boss, wala na siyang pakialam sa babaeng to. Kaya pwede na natin gawin ang gusto natin. Sagot ni Aldwin. Sinimulan na ng tatlo ang balak kay Dayan. Taktay naman, Boy. Para kang asong gutom. Natatawang saad ni Mickey sa kanya. Alam mo bang 10 taon na kong tigang? At sa ganda ng babaeng to, sino bang hindi mag-iinit? Saad ni Boy sa kanila. Natawa na lamang sina Mickey at Aldwin. Nagsali ng alak sa 3 baso si Mickey. At binigyan niya ang 2. Inom muna. Saad nito. At nag-inuman na sila. Pwede bang ako muna? Pakiusap ni Boy sa kanilang 2. At tumangulang si Aldwin. Sige pare, enjoy. Sagot naman ni Mickey. Kaya nagmamadali nang lumapit si Boy kay Dayan.
at nagising nito. Hindi niya alam kung sinong nasa tabi niya dahil nakatakip ang kanyang mga mata. Sino ka? Kung may balak kayo, please wag niyo na pong ituloy. Maawa po kayo. Pagmamakaawa ni Diana. Ang ganda ng hubog mo, iha. Ang puti mo. Saad ni Boy sa kanya. At inamoy-amoy nito ang dalaga. Alam mo, sa magazine at pelikula ko lang napapanood ang ganitong klaseng hubog. Saad ni Boy na parang aso. Ano pa bang hinihintay mo? Banat na! Saad ni Mickey sa kanya. Naupo sila ni Aldwin sa upuan habang patuloy lang sila sa pag-inom ng alak. Wag po. Wag po. Maawa po kayo sa akin. May anak po ako. Wag po. Pagmamakaawang pilit ni Dayan sa kanila. Pero hindi siya pinansin ni Boy. At sinimulan niya na ang masamang balak. Nagpupumiglas naman si Dayan. Mag-ingat ka pala, Boy. Paalala ni Aldwin. Lumalaban yan. Walang problema yan, Kosa. Mas gusto ko ngang lumalaban eh. Saad nito. At natawa na lang ang dalawa sa kanya. Ganun talaga ang mga halang ano, Boy? Tanong ni Aldwin. Pero hindi siya pinansin ni Boy at patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Ibang klase ka, iha? Saad ni Boy sa kanya. At mabilis na naglakbay ang mga kamay nito. Huwag! Sigaw ni Dayan. At pilit siya nagpupumiglas makawala. Tumayo na sina Mickey at Aldwin. At pinagtulungan na nila ang kawawang dalaga. Jose Emerito, alias Boy. Dating taxi driver. At nakulong sa kasong panggagahasa. 5 babae na ang nabiktima niya bago siya nahuli. Ang signature niya pagkatapos gahasahin ng isang babae ay binabawian niya ito ng buhay. Ang huling biktima niya ay isang nurse. Umuwi ito galing trabaho at sumakay sa taxi niya. Lingid sa kaalaman ng babae, ito na pala ang huling gabi niya. Dahil nakita na lang itong nakabulagta sa gilid ng highway at patay na ito. Nahuli si Boy dahil may nakakita sa kanya nung itinapon niya ang katawan ng biktima sa daan. Huwag mong patayin, Boy, ha? Paalala ni Mickey sa kanya at tumango naman ito habang patuloy lang sa pagpulos sa magandang dalaga. Alam mo, yung unang biktima ko, anak ng pinsan ko. Kwento nito kay Dayan. Wag po, wag po. Pagmamakaawa ni Dayan. Alam mo, yung batang yun, sobrang puti, katulad ng nanay niya. Gusto ko nga rin sana ang nanay ng batang yun eh. Kaso, hindi ako binigyan ng pagkakataon na masolo siya. Kwento ni Boy kay Dayan. Patuloy naman sa pagmamakaawa si Dayan sa kanya. Takting to, sadista talaga. Natatawang saad ni Mickey. Pero tahimik lang si Aldwin habang umiinom ng alak. Ano? Ititigil namin to kung sasabihin mo lang sa amin kung nasaan ang bata. Saad ni Aldwin sa kanya. Ngunit umiling lang si Dayan at pinikit ang mga mata. Ganon. Boy, tuloy mo lang. Utos ni Aldwin sa kanya. Huwag, Manong. Huwag. Maawa na po kayo. Makiusap ni Dayan sa matanda.
Hihinto lang to kung sasabihin mo sa akin kung nasaan ang bata. Hindi, hindi. Sagot ni Dayan. Kaya sinampal siya ni Aldwin. Mahihirapan ka lang, Dayan. Uulitin ko. Titigil lang kami kung sasabihin mo sa akin kung nasaan ang bata. Diyos ko, wag. Nagmamakaawa si Dayan nung makita ito. Kosa, ako nang bahala dyan. Saad ni Boy sa kanya. Okay lang, Kosa. Kaya ko to. Sagot naman ni Aldwin. Pinadagan ni Aldwin ang dulo ng patalim sa tiyan ni Dayan at nag-iwan to ng maliliit na sugat. Man, huwag mong hiwain. Hindi pa natin nakukuha ang hinihingi ni boss. Saad ni Mickey sa kanya. Alam ko yun. Sagot naman ni Aldwin. Bakit ba parang importante ang batang to? Ano bang meron sa batang hinahanap nyo? Anak lang naman ang hayop na kinang hinahanap natin. Sagot ni Aldwin. May anak sila ni Ken? Gulat na tanong ni Boy sa kanya. Oo. Kaya nga alas natin yun. Dahil kapag nakuha natin ang bata, hindi na tayo mahihirapan pa. Siya na mismo ang lalapit sa atin. Saad ni Aldwin sa kanya. Okay yun na. At siyang nagluwal sa batang yun? Tanong ni Boy. Oo. Wag! Patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na lang ako. Sigaw ni Dayan sa kanila. Hindi pa nga muna eh. Sagot naman ni Aldwin sa kanya. Naiinis na siya. Kaya pinagsasampal niya sa mukha si Dayan. Bakit ayaw mong sabihin sa akin kung nasaan ang bata? Hindi ka nga pinanagutan ng Ken na yun. Umiiyak lang ang biktima. Walang kwenta. Matigas ang babaeng to. Saad ni Mickey. Kaya umalis siya at kinuha niya ang damit sa sahig. O saan ka pupunta? Tanong ni Boy sa kanya. Nawalan na ako ng gana. Sagot ni Mickey sa kanila. At lumabas ito ng kwarto. Bakit ayaw mong sabihin sa akin kung nasaan ang bata? Sigaw ni Aldwin kay Dayan. Dahil nangako ako. Nangako ako sa kanya. Saad ni Dayan. Kaya sinuntok siya sa mukha ni Aldwin. Dahilan para mawalan ng malay si Dayan. Kosa! Nagulat si Boy sa ginawa ni Aldwin. Ikaw nang bahala dyan. Wala na akong pakialam sa kanya. Galit na sad nito kay Boy. Walang problema, Kosa. Basta Boy, huwag mo lang gawin ang ginagawa mo sa mga biktima mo. Paalala ni Aldwin sa kanya. Areglado yan. Natutuwang sagot ni Boy sa kanya. Lumabas na ng kwarto si Aldwin at iniwan niya si Boy kasama si Dayan. Iha, ako ang bahala sa gabi mo ha? Natatawang saad nito kay Dayan. Samantala, Mommy, I'm hungry. Saad ni Francine nung nasa Cavite na kami. Okay, dadaan tayo ng store. 7-Eleven lang ata ang bukas sa ganitong oras. Saad ni Daddy. Dahil mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Ako na papasok.
Panasenta ni Daddy. No, ako na. Baka kung ano pa kasi ang bibilhin mo. Saad ni Mami sa kanya. At napangiti lang si Daddy. Lumipat sa driver's seat si Daddy habang hinihintay namin si Mami. Mag-hotel ba tayo, Dad? Tanong ko sa kanya. No, may property kaming nabili ng mami nyo rito. Doon tayo mag-i-stay. Maya-maya ay nakita na namin lumabas ng store si Mami. Kenneth, you sit in front with your dad. Saad nito. Kaya lumabas ako dahil 2 doors lang ito. Sumakay sa likod si Mami at sumakay na rin ako pagkatapos. Saka naman pinandar ni Daddy ang sasakyan. Nakita ko pang nakatingin sa amin ng mga tambay sa labas at umalis na kami. Madilim ang daan na tinatahak namin at pansin kong walang bahay akong nakikita sa dinadaanan namin. Dad, parang nakakatakot ata ang lugar na pinili niyo. Ganito talaga dito, anak. Tahimik. Kaya nga nagustuhan namin ng mami mo. Diba, babe? Tumingin siya kay mami sa rearview mirror niya. Yup. Sagot naman nito. Kenneth, eat this. Inabutan ako ng pagkain ni mami. I'm not hungry. I don't care. Just eat it. Pamimilit nito. Kaya kinuha ko na lang ito at kinain. You have to eat, son. Para na rin madagdagan ang lakas mo. Saad ni Daddy sa akin. Pinatay ni Daddy ang headlight ng kotse nung niliko niya ito sa isang madamong lugar. Hindi pa sementado ang daan dahil pagewang-gewang yung sasakyan. Sigurado ho ba kayo sa dinadaanan nyo? Takang tanong ko kay Daddy at ngumiti lang siya. Binuksan muli ni Daddy ang ilaw at niliko niya ang sasakyan sa malaking puno. At nakita ko ang bahay na parang matanda pa ata sa bahay ni na Lolo Rudy. Ken, buksan mo yung garahe. Utos niya sa akin. Kaya lumabas ako. At nung nabuksan ko na ito, inatras niya to papasok sa loob. Saka ko sinara yung gate.